Yan. Ito na. Ito na yung FX Crown na inaabangan sa atin. Nami nagtatanong dati, sir, kailan ka magkakaroon ng FX Crown? Kumusta ba yung performance? So, dito natin malalaman. Pero, sabi sa mga reviews, una mo talagang poproblemahin dito is barrel. Kasi hindi talaga daw ganun kaganda yung barrel na Indonesian. Kaya pala sa Lazada, medyo mura din siya. Pero kung barrel ang problema mo, ay di bawasan natin yung presyo. Sa halip nakapresyo dun sa iba na 35, yung ganito, yung Crown, 35 din naman yan sa iba. So, bawasan natin para may pampalit ka ng barrel. Okay? So, konti na lang yung idadagdag mo para sa barrel. Tapos yung iba, may kasamang scope, may kasamang pump. Yung presyo ng scope, 2.5. Yung presyo ng pump, 2,000. So, yun ay 4.5. Pero pag ginawa mo siyang package, plus 10,000. So, nasan yung 5.5? Okay? So, suggestion ko sa inyo, kapag bibili kayo, instead of package na ganon, ang kailangan mo lang din naman gawin is i-zero, which is kaya mo naman, kaysa gumastos ka ng ganong kalaki na magsasayang ka ng 5.5 para lang doon sa nasabing na test at nakasipat na yung scope or naka-zero na. Kaya mo naman gawin yon. Now, binebenta natin to ng 29 plus shipping. So, nagkasundo na kami ni Sir sa 30. Kasama na yung, bukod kasi yung shipping nito. Kasi ayoko nang nakakabit, baka mamaya ay ma-damage. Okay? So, unang pili ni Sir is gold. Then, nagbago siya ng idea. Gusto niya daw ay itong blue. So, sige, padala natin. And then, punta naman tayo sa impression natin. So, sa price niya, doon sa mga binibenta sa kanya, mukha naman siyang CNC. Kasi ay may mga markings naman siya na dumaan siya doon sa machine. Yung gauge niya, yung regulator niya, mas maliit kumpara doon sa ginagamit natin. Tingin ko talaga mas maliit itong gauge niya. Pero yung tsura ng regulator, pareho. Sa tanke naman, 0.5 din daw ito. Dito nga, 0.67 pa eh. Mas malaki to. Okay? So, sabihin natin malaki. Di okay yun. Tapos, sa shots naman, yung shots nito, hindi ko pa nabibilang. May napanood ako nagla-live video, sabi nila 200 para sa ganyan tank, tapos magbibigay ng 200. Ibig sabihin, yung FPS ng ganitong unit is mababa. Pero kung made ito for 177, mapapataas nila yon. So, ang unit po natin is caliber 22 na ito. Ang barrel niyan for 22 na. So, sinubukan ko na rin siyang balahan kanina, baka nga hindi 22. So, binalahan ko na siya, single shot yung ginagamit ko na local pellet. Okay naman yung pasok ng bala niya. Yun nga lang yung sound niya medyo mahina. May bounce siya. So, palagay ko malakas din kasi ang lakas ng tulak ng hangin sa ano. So, umaatras din. So, palagay ko malakas din talaga. Yung shot counts, hindi ko yun kayang bilangin talaga sa ganitong situation. So, ang kailangan ko lang gawin is i-test talaga siya. So, susubukan natin na i-test ito. Okay na ako sa barrel. Yung silencer naman niya, yung nabibili lang yung sa Lazada. Pero since yung galing sa Lazada from Indonesia, edi yan na rin yun. Bushnell ang brand niyan. So, okay din. Tahimik din. Ano pa ba? Ito, glow in the dark. 1.8 ang output. Adjustable ito. Hindi ko na lang susubukang i-adjust. Bahala na si Sir. Pero, sa itsura naman niya, mukhang hindi mo na kailangan mag-adjust. Mataas na rin naman. Mataas na yung pagkakagawa nito. Hindi katulad sa atin na itataas mo. Okay lang din. Yan yung pihitan dito. Pag bumili kayo kasi nito, yung spring niya dito, mahirapan kayong kalasin. Kasi yung spring niya, basta pinutol, hindi ba itinupi yung dulo. So, nangyayari, pagka inano mo, tumatalasik. So, ang ginawa ko, pinold ko ng kaunti yung spring niya. Yan, pinold ko ng kaunti pa loob. Para pag kinakalas mo, yan, baliktad pa. Pag kinakalas mo, ina-adjust mo yung lakas. Pero expected ko na dito, hindi to
hindi talaga totoo yung sinasabi nila na 1000 FPS. Kung 177, siguro. Pero pagka caliber 22 na, palagay ko hindi ganun yung mangyayari. Subukan ko muna siya dito. Ito, medyo madaling galawin sa kung ipapalikod sa bata. Palagay ko maganda, butasan nyo dito ng para sa maliit na screw, para nalalak nyo ito. Ano pa bang masasabi ko dito? Pagkaka-anodized, okay naman. May mga design pa. Ang kanyang kahoy, pinalagyan ko ng logo. Ito lang, mukhang ito yung madalas nagdudumi sa kanya. Siguro ito dahil sa patungan nila. Okay. O, dumi ng kahoy siguro to. So, linis lang to sir. Okay na to. Ayun. Sniper. So, testingin natin. Problema natin mahangin talaga. So, testing na tayo. Since iba yung sukat ng scope, ang gagamitin natin ay camera na nakatutok dun sa ating target paper. Ito lang muna. So, may mga shots na siya sa kanan. Yun ay shots dun sa kaninang unit. Tumama sa papel. Malakas naman. Lagapak na eh. Malakas. Subukan natin sa Astro. Ito naman subukan natin. Yung buklat pala pagka binabala. Hindi lang binas na sa dali. Ano po? Ano po? Ano din? Sabi mo na kung muna sa gabi. Nandiyan na yun. Sa natin. Ano? Yung sa daw. So, ito sir sa Astro, nakagawa na tayo ng magandang group dito sa may kaliwang ibaba. Tapos sinipat natin para may zero. So, pupuntahan natin yung ating target. Titingnan natin yung mga nagawa niyang groups. Ayan. So, pinakauna natin dito na ginawa, alin ba? Ito sa JSB, ito rin sa JSB. So, nagkakaroon ng flash siguro dahil parang mababa yung aking sinet na na FPS. Tapos nung magtagal, ito naman sa Astro, ayan. Tapos nag-group na siya dito. Pinakahuling ginawa natin sa Astro, ito yung pinaka-target natin Tapos ito na yung group na nagawa niya. So, pinihit ko na siya ng mas mataas dun sa ating gauge sa likod. So, ayan sir ang naging groupings niya. Maganda na. Kailangan lang talaga sir sa ganito pala tinotono. So, final impression na natin sa ating unit. So, pagdating dito sa ganitong barrel band, hindi talaga ako fan nito kasi una, hindi naman siya
screw dito. Tapos, kada ipapatong mo itong part na to, yung kanyang tangke, tumataas ng kaunti. So, si barrel nadadamay sa pagtaas, pero hindi ang scope. So, ano nangyayari? Yung tama, pataas din ang kaunti. So, nagkakaroon ng pagbabago sa tama. Yun yung isang makapansin natin kapag may ganito. Tapos, freehand at saka yung kapag nakapatong itong part na ito. So, kahit sabihin natin dikit ito or kawang ito, basta gumalaw ng konti ang ating tank, ganun mangyayari. Sa tama naman niya, wala man ako masyado na-expect talaga. So, kung bibili kayo, sunod yung planuhin yung pagpapalit ng barrel para mas maganda yung accuracy. Yung labas ng bala, yung buga ng hangin, maganda naman. Maganda naman yung gauge niya. Kasi sabihin natin, iba doon sa normal nating nakikita. Tapos, pwede nyo i-adjust dito para mapalakas or mapahina talaga yung palo niya. Kapag ginawa nyo yun, katulad ng ginawa ko, diniinan ko ng konti. So, yung tama niya, mas nag-tight, mas maayos yung grouping. So, final impression para sa price niya na 30 or 29,000 para sa unit. Okay na rin. No? May kulay na, imported na. So, kung interested po, meron pa po tayo. Maganda naman. Kung interested po, meron pa po tayo ng gold, red, tsaka yung Predator. Yung Predator, mura na rin lang yun ibebenta. Para lang maubos. Kasi hindi ko talaga to pwedeng gawa ng video na mas maganda sa ABCD, PCP. Same price sila. Pero yung ganda ng tama, mas kung yun ang hahabulin mo, doon pa rin tayo sa ABCD, PCP. Ayan po. Okay, thank you.